Isang mapagpalang araw mga boss, gikapoy pa ka, bunal ra. Ayaw pa sa paglaom ha, padayon. Ito pala yung aking compression tester na pinapakita nung nakaraan mga boss, no. Ito ay compression tester ng mga trucks at sasakyan. Meron itong mga connector para sa glue plug at mga injectors. 1000 PSI naman po ang maximum pressure nito. Pwede ito gamitin sa mga marine engine at ito na nga gagamitin natin sa Woodside diesel engine. Ito po pala ay meron 620 horsepower, 6170Z series naman po ang model nito. Ngayon magsisimula kami sa cylinder number 1. Since marine engine ito mga boss, ay dito naman sa Tisca ko ikinabit ang adapter para sa glue plug. Ngayon ay kinabit ko na ang quick release connector para sa ating gauge. At magpa-plaster ako para makita natin ang reading ng gauge. Ngayon ay pull off throttle ko naman tong gin stop ng ating governor. Ngayon ang cylinder number 1 ay merong 360 PSI compression pressure. Huwag mong kalimutan na release ang pressure ng ating gauge bago tatanggalin tong quick release connector ng ating hose at adapter. So sa punto na to ay pupunta na tayo sa cylinder number 2. The same procedure lang din mga boss. Ilagay ang ating connector para sa ating glue plug at ikabit ang ating hose at iparedondo naman ang ating makina gamit ang starter mga 5 times na pagredondo mga boss. Bago ko pala makalimutan, kailangan na nasa tamang operating temperature ang ating makina bago tayo kukuha ng compression test. Ang cylinder number 2 mga boss ay merong 340 PSI na compression pressure. I-release naman natin ang pressure sa ating gauge bago tayo lilipat sa cylinder number 3. Dalawang makina pala ang kinunan ko ng compression pressure ngayon mga boss. Bakit ko pala ito kinukunan? Kasi nga lagpas na 7,000 running hours ang aming makina. Ang cylinder number 3 mga boss ay merong 360 PSI na compression pressure. Pagkatapos wala nito mga boss ay malalaman na namin kung kailangan na ba naming ipimis ang aming makina. Ang cylinder number 5 mga boss ay merong 370 PSI na compression pressure. Bago ko pala makalimutan, kailangan na naka full charge ang yung battery or meron kayong portable charger dahil siguradong malulubat ang mga battery nyo. Parehas lang pala ang pressure ng cylinder number 5 at 4. Take note ko pala sa inyo mga boss, para hindi mahirapan na ikutin ang ating starter, ang ating mga piston, ay mas mainam na bubuksan natin ang lahat ng mga tiskak at siguraduhin mo mga boss na hindi aandar ang ating makina dahil compression test lang ang ating kukunan. First time ko pala itong ginagamit sa marine engine mga boss. Ginagamit ko lang din ang aking karanasan sa mga truck at sasakyan. Ang cylinder number 6 mga boss ay merong 350 PSI na compression pressure. Ngayon ay tapos na kaming kumuha ng compression pressure dito sa isa. Kailangan mo palang ilista ang lahat na nakuha mong reading mga boss no para maging reference ito. At ipapadala namin ito sa aming main office. Dahil tatawagan nila ang supplier ng makina kung ilan ang standard na compression pressure ng makina na to. Wala kasing compression pressure na nakalagay sa kanilang manual. So magantay-antay pa kami ng ilang araw mga boss bago kami makakuha ng feedback kung mababa na ba ang compression pressure na to or pasok pa sa kanilang limit. Bago ko pala makalimutan mga boss, ang proseso ng pagkuha namin ng compression pressure ngayon ay dry test at meron namang proseso mga boss sa wet test. So hanggang dito na lang, maraming salamat, ingat sa biyahe, Ambrut!